Daddy, I want to pee. Napalingon si Liam sa anak nang marinig niyang sinabi nito. Yumuko siya para lang makita ang kulay hazelnut nitong mga mata na hindi niya alam kung kanino nagmana. Light green ang kulay ng mga mata niya. Samantalang sa anak niya, nag-aagaw ang kulay berde at kulay light brown. Hinayaan niya ang anak na kumalas ang kamay sa paghawak sa kanya. Kakapasok lang nila sa loob ng Mudge Cafe at kasalukuyang hinahanap niya ang table number 6 kung saan nakapwesto si Ashley. Nag-text ito kanina na dumating na raw ang Vice President ng Top World Airlines. Medyo nakaramdam pa siya ng hiya dahil mas nauna pa itong dumating. Gayong siya ang nag-set up ng meeting. Daddy, don't worry. Promise, I won't get lost. Saad ni Sam nang maramdaman ang pag-atubili ng ama niya na pumunta siya ng CR na nag-iisa. Okay, you shouldn't take too long. Once you're done, head on over to VIP table number 6. Saad ni Liam sa anak. Hindi na rin kasi niya masamahan ito dahil ayaw niyang pinaghihintay ang VP ng Top World. Tuwang-tuwa si Sam na sumagot. Sure, Daddy. Nang makita na umalis na ang ama, mabilis niyang sinenyasan ng batang lalaki na kanina pa nagtatago sa may gilid ng counter. Nakita niya ito kanina na nagtago nang pumasok sila ng daddy niya. Nauna na siyang tumakbo sa loob ng CR na para sa mga bata. Mabuti't wala masyadong gumagamit. Are we twins? Tanong ni Gab sa kanya nang makita sila sa loob ng CR. Probably. However, I don't understand. If we're identical twins, why are we kept apart? Tanong ni Sam. Sandaling nag-isip ang dalawa. Ilang sandali pa, nagsalita si Gab. I like Mommy. I wish to spend a lot of time with her. Halata ang lungkot sa mukha nito. Pinagkrus ni Sam ang dalawang kamay sa dibdib niya at nag-isip din. I like Daddy too. Despite his being rather strict with me, I've always wished I had a dad. Why don't we just come up with a plan? And what plan did you come up with? Tanong ni Gab. Why don't we just tell them we're twins? Sagot ni Sam, dahilan upang mapangiwi si Gab. That won't work. In my opinion, Dad thinks Mommy abandoned me and he's upset with her. Kontra agad ni Gab. But my mom doesn't know that we're twins. Pagtatanggol ni Sam sa ina. I know, I feel it. Sagot ni Gab at saka idinagdag. Let's do it this way. Since Mommy's employed under Daddy's firm, we can switch like we accidentally did yesterday. Niyakap ni Sam ang kambal dahil sa naisip na idea nito. You're smart, brother. Saad niya, dahilan upang maging proud din si Gab sa sarili. But smarter than you. Dagdag niya dahilan upang tapunan siya nito ng matalim na tingin. I'm smarter than you. If you're so smart, then why haven't I seen you at the World Mathematical Olympiads? Tanong ni Gab halatang hindi rin magpapatalo sa kambal. Sumimangot si Sam dahil hindi naman talaga siya sumasali sa mga math Olympiads. Oh, you're smart in mathematics then. But I'm smart too. I'm just too lazy to study. But I can hack your brain. Sagot nito na siyang nagpaawang sa labi ni Gab. Sandali itong narito sa huling sinabi nito. And how do you do that? Interesado na tanong ni Gab. I know what you're thinking right now. Sagot ni Sam. And what is that? Tanong ni Gab na halata na ang pagkainip sa kambal. You're thinking, how can I hack your brain? Sagot ni Sam. And how does that relate to my question? Naiinip na si Gab. See? I'll get into your mind right away. I'm amazing, aren't I? Nakangiti pang pagbibida ni Sam kay Gab. Napakamot ang lalaking kambal sa sentido. Hindi niya akalain na ganito kababaw ang kambal niya. Paano nito na-hack ang brain niya sa pamamagitan lang ng pag-alam kung ano ang nasa loob ng isip niya? Alam naman talaga nito na yun ang iniisip niya dahil yun ang tinatanong niya. Muli siyang nakakamot sa kanyang ulo. Kahit naguguluhan, minabuti pa rin niyang sakyan ang biyahe ng kanyang kambal. Okay, I'll let you guess what I'm thinking right now. Sinubukan ni Gab kung mahuhulaan ni Sam ang iniisip niya. If you believe in that, you're wrong. Naiinis nitong sagot sa kanya. Napaisip si Gab sa sagot ng kambal niya. Paano nito nalaman na yun ang iniisip niya? Marunong ngang magbasa ng isip ang kambal niya sa pamamagitan lang ng pagtingin ng derechahan sa mga mata. Sinuyo na lang niya ang kapatid upang hindi na ito mainis sa kanya. What is your name by the way?
I'm Gab Castillo. Pagpapakilala niya. Sam Maranan. Sagot nito at tinanggap ang pakikipagkamay ni Gab. When do we start with the plan? Tanong ni Sam. Every other day, but later, I will go with Daddy first. Sagot ni Gab at tiningnan ang damit na suot ng kambal niya. Let's exchange our clothes. Saad ni Sam. Nabasa na naman ito kung anong tumatakbo sa isipan niya. Napangiwi si Gab nang makita ang damit niya na ginupit ng kanyang kambal upang maging crop top. You shouldn't be ruining my clothes, reklamo niya. Namewang si Sam habang matalim na nakatingin sa kambal niya. Nagrereklamo ito sa damit na sinira niya, ngunit tingnan mo naman ang dress niya na suot nito. Tinastas nito ang garter sa bewang niya, naging maluwag tingnan. Magmumukha tuloy siyang manang kapag nagpalit sila ng damit. And don't destroy my cocktail dresses either. You're annoying. Ganting saad niya. So, how do we get back to Mom and Dad? Tanong ni Gab after nilang magpalit ng damit. Hindi siya komportable, nalabas pusod ang damit na suot niya. Let's just wait for them in the car. Suhestyon ni Sam na sinangayunan naman ni Gab. Samantalang sa VIP table, number 6, walang pakialamanan sina Liam at Ashley sa isa't isa. Katatapos lang ilatag ni Liam ang malaking proposal niya at napapansin niya na madalas magkatinginan si Ashley at ang VP ng Top World. Oops, sorry. Tipid na wika ni Ashley sa kanya nang mapagtanto na paa niya ang nasipa nito sa ilalim ng table nila. Imbis na paa ni Zami, ang VP ng Top World. Nakuyom niya ang kamao at pilit kinokontrol ang galit niya. Alam niyang magkakilala ang dalawa dahil nakapagtrabaho na si Ashley dati sa Top World. Ngunit ewan ba niya bakit biglang uminit ang ulo niya nang makitang nagkakamabutihan ng dalawa. Dagdagan pa na parehas din sila ng edad ni Zami. At may pagmamalaki rin ang mukha at katawan nito. Gusto na niyang tapusin ang deal upang matigil na rin ang panitinginan ng makahulugan ng dalawa. So, when exactly do we plan to launch the new airlines construction? Tanong niya bago uminom ng tubig. As soon as we finish signing the deal, sagot ni Zami. Habang nakatingin pa rin kay Ashley, umigting ang panga ni Liam nang makita ang malapad na ngiti na pinakawalan ni Ashley para kay Zami. If so, let's sign the contract right here. Kinuha niya ang ballpen na nakasabit sa bulsa sa loob ng black suit niya. Seryoso na ang mukha nito. You can sign it first. Sabay bigay sa kanya ni Zami ng kontrata. Mabilis naman ang pagpirma niya. Hinanap niya sa kontrata ang pangalan ng may-ari ng Top World at hindi ito nakaligtas kay Ashley. Alam ni Ashley na hindi siya makikilala ni Liam na siya ang president ng Top World dahil iba ang orihinal niyang pangalan. Ash Nasharna, CEO of Top World Airlines. Narinig niyang binasa nito ni Liam. Pasimple siyang umiwas ng tingin upang hindi nito makita ang ekspresyon ng mukha niya. By the way, Mr. Castillo, I will be staying here for a few more months until the construction of the airport is finished. Saad ni Zami at muling tumingin sa boss niyang babae. Alam na niya ang mga dapat at hindi dapat niyang sabihin sa meeting na ito. Nagdikit ang dalawang kilay ni Liam dahil sa narinig. Ibig sabihin malaki ang chance na lagi magkasama itong dalawa. Ngunit hindi niya papayagan yun. Hindi niya hahayaan na si Ashley ang mag-manage ng project. Hindi pa man natapos ang plano sa isip niya nang marinig niya muli nang magsalita ang VP. Thanks to Ms. Maranan, our president agreed to collaborate with CAS Group. For the project to be successful, I request that Ms. Maranan lead this project. Lihim na nakayom ni Liam ang kamao. Ibig sabihin, laging magkikita ang dalawang ito kapag pinayagan niyang si Ashley ang mag-manage. Pero pakialam ba niya? Ang mahalaga sa kanya, nagtagumpay silang i-close deal ngayong araw ang project na to. Sure, hindi niya alam kung saan nanggaling ang sagot niyang yun. Matapos ng kanilang pag-uusap, agad na ring nagpaalam si Mr. Zami sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang gayuma na binigay mo kay Mr. Martin. Mukhang aliw na aliw siya sa'yo. Hindi niya natiis at nasabi niya ang inis niya. Tumaas ang isang kilay ni Ashley dahil sa narinig. Binalingan niya ang lalaki. Your tongue doesn't sound right, Mr. Castillo. It's so obvious that you're jealous. Me? Am I jealous? No woman can capture my heart, Miss Maranan. Not even you. Matigas niyang sagot. Oh, okay then. So we don't have any problem with Mr. Zami, right? Let's end this meeting. Excuse me. Sabay kuha ni Ashley ng shoulder bag niya sa gilid ng upuan. Mabilis na siyang tumayo at hinanap na ang anak niya.
Nagtataka siya. Bakit hindi pa rin ito nakakabalik? Nagpaalam lang yung kanina na pupunta ng CR. Sam? Tawag niya sa anak sa loob ng pambatang comfort room. Ngunit hindi niya ito nakita. Kinabahan siya. Nadukot na si Sam noong nasa San Francisco pa sila dahil nalaman ng mga ito na si Sam at Little Techi ay isa. At doon na lang din niya nalaman na lampas sa standard ng isang normal na bata ang IQ ng anak niya. Sa murang edad, binansagan na itong brain of computer dahil kaya nitong manipulahin ang computer kahit gaano pa kahirap. Isa pa yun sa pinoproblema niya dahil hindi niya alam kung saang school sa Pilipinas ito pwedeng i-enroll. Nang hindi nabubuli sa school. Tamad kasi itong mag-aral at puro computer na lang ang inaatupag. Marami na siyang na-hired na tutor pero lahat sumusuko sa anak niya dahil piloso po ang mga sagot nito sa mga exams. Ginagawa lang nitong laro ang mga exams ng teacher. Napatawa siya nang maalala na minsan galit na galit ang teacher nito nang makita ang sagot ng anak niya. Sa pangalan tama address. Pero sa kasarian, na English ang tanong. Ang sinagot ni Samay, I do not know. I have no experience yet. Kahit siya, hindi niya alam kung magagalit o matatawa sa anak niya. Dahil isa ang gender sa dapat i-fill up sa form kapag kumuha sila ng exam. At yun nga ang pilosopong sagot ng anak niya. Hindi raw niya alam dahil wala pa siyang experience. Kaya dapat mahaba talaga ang pasensya ng tutor kay Sam. Dahil hihimatayin ito sa high blood sa sobrang pasaway nito. Nakayong ni Liam ang kamao habang nakatingin kay Ashley na panay ang ngiti nang lumabas ng pambatang CR. Hindi niya alam kung sino ang iniisip na may kakayahang magpangiti sa babaeng ito. Dumaan lang ito sa tabi niya at waring hindi siya nakita. Miss Maranan, I didn't know. I would still meet you here. Hinawakan niya ang braso nito dahilan upang huminto ito sa paglalakad. Binalingan siya nito. Mr. Castillo, masyadong maliit ang lugar na to para sa ating dalawa. Para hindi naman tayo magkita, di ba? Bitawan mo ako, hahanapin ko pa ang anak ko. Dahil sa sagot niya, hindi niya inaasahan ang bigla siya nitong hinatak at isinandal sa wall. Ramdam niya ang panggigigil kapag tumitingin siya sa light green na mga mata nito. Bakit ba napakapilosopo mo kung sumagot ha? Malamang, nagmana ako sa anak ko. Sa loob-loob niya, ngunit minabuti na lang niyang hindi sumagot. Baka iba na naman ang ilabas ng dila niya. Woman, don't dare me to kiss you. Nangaakit ang boses nito. Dahilan upang matuod siya sa kinasasandalan niya. Mabuti nga at may nasasandalan pa siya. Dahil kapag ganito ang lapit ng mga mukha nila sa isa't isa, limitado na ang bawat paghinga niya. Lalo pat ayaw niyang malanghap na naman ang fresh mint ng hininga nito na kayang palambutin ang kanyang puso. Umangat siya ng tingin at nahuli niya itong nakatitig sa ibabang labi niya. Napasinghap siya ng hinaplos ng daliri nito ang labi niya at napapikit siya nang maramdaman ang paglapat ng labi nito sa labi niya. Tinulak niya ito pero tila ba pader ang tinutulak niya dahil naging hudyat lang yun upang lalong hapitin nito ang baywang niya. Kaya ramdam niya ang pagdikit ng mga katawan nila. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, mayroong mga mata sa paligid na kumuha ng pictures nilang dalawa. Sumilay ang ngiti sa labi niya habang tinitingnan ang nakuhang litrato sa kamera. Nasa timing ang mga shots niya dahil napaka-intimate ng posisyon ng dalawa. Nakakulong ang babae sa mga yakap ng lalaki habang nakapikit ito na hinahalikan ng lalaki. Ayos, pera na naman to. Nakangiti niyang bulong sa sarili bago nilisan ang lugar na yon. Hindi maipinta ang mukha ni Madam Amanda habang nakatitig sa mga larawan na ipinadala sa cellphone niya. Hindi pwedeng kumalat ang larawan na ito, lalong-lalo na at malapit ng ikasalang anak niya, sa nagngangalang Tala. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at agad na tinawagan ang numero ng taong lagi niyang inuutusan kapag may pinapatrabaho siya. Hello Mike, may papagawa ko sa'yo. Ipapadala ko sa'yo ang larawan ng babaeng gusto kong imbestigahan mo. Kailangan sa lalong madaling panahon, may babalita ka na sa akin. Ayoko maudlot ang kasal ni Liam dahil lang sa lintang babaeng yun. Ngayon mismo, madam. Tatrabahuhin ko yan. Sagot ni Mike bago pinatay ng Donya ang tawag. Huwag mo akong pilitin na gumawa ulit ng hindi maganda, Liam. Lahat ng to ginagawa ko para sa'yo. Sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang cellphone at muling nag-dial ng numero. Tita, bakit po kayo napatawag? Tanong ng kabilang linya. Tala, iha. Hindi ba kita naistorbo ngayon? Nakangiti niyang tanong.
Hindi naman po tita, katatapos lang din po ng photoshoot ko. Bakit po? Muling tumaas ang presyon ng dugo niya nang maalala na naman ang mga pictures na ipinadala sa kanya. Tala, kamusta kayo ng anak ko? Binibisita ka rin ba niya? Tanong niya upang kumpirmahin kung ginagampanan ng anak niya ang pagiging fiancé nito kay Tala. Mula pa nung isang araw, hindi siya bumibisita tita. Kapag tinatawagan ko ang phone niya, laging sinasabi na busy raw siya. Pakiramdam ko wala na siyang time sa akin. Malungkot na saad nito sa ginang. Don't worry, Iha. Pupuntahan ka rin yan. Ano kaya kung ikaw naman ang bumisita sa kanya? Alam mo naman ang trabaho ng isang CEO ng kumpanya, di ba? Isa pa, nabalitaan ko na may bagong project siya ngayon at collaboration yun ng cast group sa Top World Airlines. Normal lang na busy siya ng ilang araw. Paliwanag niya upang hindi sumama ang loob nito. Talaga, tita? Wow, isang Top World Airlines sa pangarap ko maging brand ambassador ng airlines nila. Iba kasi ang achievements kapag naging brand ambassador ako ng Top World Airlines. Mas lalo akong kikilalanin na buong mundo. Excited na wika ni Tala. Of course, Iha. Pwede mo kausapin si Liam tungkol dyan. Hindi magtatagal at magiging asawa ka na niya. Karangalan rin niya kapag nakilala ka sa buong mundo. Natutuwa rin ang Donya habang nagbibigay ng suhestyon. Sige tita, ngayon pupuntahan ko siya sa opisina niya. Excited nitong sagot. Masaya ako't naisip mo yan, Iha. Alam mo naman, habulin ng babae si Liam. At ngayon naman, nabalitaan ko may umaaligid na namang babae sa kanya. Don't worry, tita. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang sinumang babae na lumalapit kay Liam. Alamin mo kung saan nanggaling ang pictures na yan. Hinagis ni Liam ang cellphone niya sa harapan ni Brian. Mabuti na lang at nasalo nito. Kung makapaghagis itong boss niya, parang walang pakialam sa halaga ng cellphone nito. Tiningnan niya ang mga pictures na sinasabi nito, ngunit agad naman itong hinablot yun. Nagtatanong ang kanyang mga mata na tumingin sa boss niya. Nakita mo na, di ba? Singhal ni Liam at tinapunan na masamang tingin ang personal assistant niya. Ayaw niyang makita nito ang paghalikan nila ni Ashley. Nagkamot ng ulo si Brian. Paano ko nakita, boss? Agad mo namang hinablot ang cellphone mo. Pangangatwiran nito. Basta, alamin mo kung sino kumuha ng pictures namin ni Miss Marana na magkasama. Ngayon mismo, dalhin mo siya sa aking harapan. Sumandal siya sa headrest ng kanyang upuan at pinisilang sentido niya. Mayat mayay umayos siya ng upo at tinawag ulit si Brian na kasalukuyang palabas ng pintuan. Ano nga palang balita sa pinapatrabaho ko sa'yo? Lumingon si Brian sa kanya at nagkakamot ng ulo. Hindi pa namin mahanap, boss, kung sino nakakuha ng kwintas na yun. Ngunit may nakapagbigay ng tip sa amin na sa tondo raw umuwi ang snatcher na dumukot ng wallet mo. Puntahan mo na yun mamaya. Ang tagal na niyan, Brian, ha? Ilang taon na. Bakas ang pagkainip sa mukha niya. 3 taon na ang pag-aalaga niya sa kwintas na yon sa loob ng wallet niya. Ngunit nakuha pa ng loko magnanakaw nang minsang pumunta siya sa Green Hills upang sunduin si Tala. Ngayon, 2 taon na ang nakalipas ngunit hindi pa rin matatagpuan ng mga tauhan niya kung saan sinangla ng magnanakaw na yon ang kwintas. Malaki na ang nagastos niya, mahanap lang ang kwintas na yon. Maliban pa ron, malaki na rin ang ginagastos niya sa paghahanap ng mayari ng kwintas. Areglado, boss. Hindi ako uwi mamaya hanggat wala akong dala na magandang balita. Sagot ni Brian, ngunit hindi rin niya alam sa sarili kung may patutunguhan ba itong paghahanap nila. Tila hindi na personal assistant ang trabaho niya, kundi naging private detective na. Dahil 5 taon na silang naghahanap ng mayari ng kwintas at ngayon, 2 taon na rin silang naghahanap ng kwintas. Ano ba ang kamalasan na inabot nila? 2 na ngayon ang pinapahanap sa kanila, ang kwintas at ang may-ari nito mismo. Hindi rin niya alam sa boss niya kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito sumusuko sa paghahanap sa babaeng yun. Nahuli nitong nakasama sa kama. Pwede ka nang umalis. Utos niya at agad naman itong lumabas ng kanyang opisina. Muli siyang sumandal sa headrest ng upuan niya habang tinititigan ang pictures nila ni Ashley. Hindi niya alam kung sino nagpadala nito sa cellphone niya, kung kakampi ba o kaaway. Sumilay ang ngiti sa labi niya habang nakatitig sa nakapikit na imahe ni Ashley. Ewan ba niya sa kanyang sarili kung bakit masyado siyang na-attract sa labi nito at hindi niya mapigilan na hindi ito mahalikan. Pakiramdam niya katulad dito ng labi ng babae na nakaniig niya 5 years ago. Babe! Napabalik siya mula sa imahinasyon niya nang marinig ang boses ni Tala na tumatawag sa kanya. Hindi pa man siya nakaayos ng upo
nang bigla na lang itong umupo sa kandungan niya at pinulupot ang dalawang kamay nito sa kanyang batok. Tala, sandali, ano ginagawa mo rito? Pilit niyang tinatanggal ang dalawang kamay nito na mahigpit na nakakapit sa leeg niya. Babe, gusto ko na magtampo sa'yo. Dapat pa bang itanong yan? Malapit na tayong ikasal at natural lang na nandito ako. Hindi pa natin napupuntahan ang fashion designer na siyang magsusukat ng body measurement ko. Pakiramdam ni Liam sumakit bigla ang tainga niya dahil sa narinig. Sasamahan ka na lang ng mga bodyguards ko. Look, Tala, marami pa akong trabaho dito sa opisina. Halata ang pagkairita sa boses niya. No worries, babe. Handa ako maghintay kahit anong oras ka pa matapos. Gusto kong ikaw ang kasama ko. I miss you, babe. Sabay hatak nito ng necktie niya upang maglapat ang labi nilang dalawa. Oh, I'm sorry. Kung nagulat si Ashley sa nakita niya, mas lalo namang nagulat si Liam, dahilan upang mahulog si Tala mula sa kandungan niya nang bigla niya itong tinulak. Namumutla ang mukha niya na tumingin kay Ashley. Bubuka pa sana ang bibig niya upang magpaliwanag nang marinig niya itong magsalita. I really apologize if I interrupted your kiss. Since the door was open, I thought you didn't have any guest. So I came in. Here is the copy of the contract Mr. Sammy Martin sent you. Mr. Castillo, the contract has already been signed by the president of Top World. Lumapit ito sa kanya at blanco ang ekspresyon na inilatag ang dokumento sa ibabaw ng table niya. Muli, sumenyas ito sa kanilang dalawa. You can resume your kissing. Enjoy. Napaawang ang labi ni Liam habang sinusundan ng tingin si Ashley na palabas ng silid niya. Kainis. Mura niya sa sarili at tinapunan ng masamang tingin si Tala na ngayon lang nagawang tumayo mula sa pagkahulog nito kanina. Ano ka ba naman, Liam? Ano ba problema mo? Galit siya nitong sininghalan. Pwede ba, Tala? Umalis ka na. Dagdag ka lang sa sakit ng ulo ko. Tumayo siya at lumabas ng opisina niya. Naiirita siyang kausapin ito. Malaki ang kanyang hakbang na tinungo ang opisina ni Ashley. Hindi niya alam kung bakit doon siya dinala ng mga paa niya. Nasaan si Miss Maranan? Tanong niya sa sekretarya nito. Sorry po sir, kakaalis lang po ni ma'am. May lakad para po siya. Sagot nito sa kanya. Mabilis naman ang mga hakbang niya na tinungo ang parking lot. Sumilay ang ngiti sa labi niya nang makita niya itong naglalakad patungo sa nakapark nitong kotse. Ashley, tawag niya rito dahilan upang mapalingon ito sa kanya. Bakit? Kunot noon itong tanong. Hindi niya alam kung anong isasagot. May lakad ka ba? Samahan mo ako pumunta sa site. Kailangan ko ng suggestion mo kung may need pang i-revise sa construction plan. Sandaling nag-isip si Ashley. Pero di ba may bisita ka? Kami na lang ni Mr. Sammy ang pupunta dun bukas. Since ako naman dapat ang mag-aasikaso nun. Sagot nito sa kanya. Liam! Napalingon silang dalawa nang marinig ang sigaw ng babae sa kanilang likuran. Hindi maipinta ang anyo nito habang papalapit sa kanilang dalawa. Halata ang pamumula ng mukha nito dahil sa galit. Isang sampal. Na-froze si Ashley sa kinatatayuan niya nang biglang dumapos sa pisngi niya ang sampal ni Tala. Matagal-tagal na rin na panahon na nakaranas ng sampal itong pisngi niya. At sa naaalala niya, ang daddy niya ang huling sumampal sa kanya. Matutuloy kaya ang kasal ni Liam at Tala? Kailan kaya makikita ni Liam at Ashley na magkasama ang kambal nila?